lifting my life to give you everything, to give you everything. I'm lifting my hands, I'm lifting my heart, I'm lifting my life to give you everything, to give you everything. To give you everything, we're lifting our hands, we're lifting our hearts, we're lifting our lives. To give you everything, to give you everything, we're lifting our hands, we're lifting our hearts, we're lifting our lives. To give you everything, to give you everything, we're lifting our hands, we're lifting our hearts, we're lifting our lives. To give you everything, to give you everything. Okay, isang magandang gabi ho sa atin, mga kabiyaya. Good evening, Pastor. Evening po, Magandang gabi po. Good evening po sa lahat. Sa lahat ng mga kabiyaya. Sarili sa lahat. Charito, everyone. Charito po. Bakit? Anong gagawin mo dyan? Charito po, Pastor. Magandang gabi ho sa atin lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. O pati ang mga nakikinig sa ating broadcast sa kabilang panig ng daigdig, ayun. Lahat ng mga taga-ibang bansa, Asia, Amerika, ano pa, mga taga-Japan, kaway-kaway sa inyo lahat. Ano ne, moshi-moshi. Ano ba? Watashi wa anata o aishite mas. Mahal ko kayo, mga taga-Japan. Ano pa ba? Mga taga-Netherlands. Kaway-kaway po. Mga taga-Netherlands. Yeah. Joke lang. Ano ba? Pati Israel, salamat, mga taga-doon. Okay, sarap no? Sarap mabuhay ng Charito, no?
Sabihin mo nga sa sarili mo, kahit ikaw lang nakakapakinig, sabihin mo, I am Charito. I am blessed and highly favored. Makapangyarihan ang dila natin, mga kapatid. Kapag hindi nyo sinabi yan, bahala kayo. Basta kami, lagi namin sinasabi, I am Charito. Ako'y pinagpala at pinabura ng Diyos. Tumataba na kami. Kami ni Kaisel, tumataba na. Ay, sus. Salamat din po sa mga sumusuporta sa channel na to. Alam nyo na kung sino kayo, no? Salamat po sa mga nagbibigay. Salamat po talaga. At ano ba? Ayun, salamat sa Panginoon sa tagumpay na gawain kanina sa Navotas. Nagsimula na po ang Church ng The Bride of Christ of the End Times Church. Palakpakan natin ang Panginoon. Palakpak naman. Understandable naman talaga sa una. Konti pa lang. Magagawa natin. Di naman paramihan yan eh. Ang Diyos na nagpapadala. Okay lang. Konti-konti muna. Little by little. Sabi nga ng tatay ko, no, tumatay yung spiritual father ko. Maganda yung nagsisimula tayo sa humble beginning. Yun. Kasya naman maging mega church ka kagad. Humble beginning ang simula. Salamat po sa mga umatin kanina physically. At sa mga gustong umattend din kaso hindi nakapunta, salamat din po. Basta salamat sa inyong lahat. Okay? Okay, so magandang topic po natin ngayong gabi. Pero again mga kapatid, mag-pray tayo kasi madalas talaga chismis yung mga Paul Grace daw, hindi nagpipray eh. Okay, pray tayo ha, pray tayo. Di na raw tayo nagpipray. Sige, bala kayo. Sige, pray na nga tayo. Nakakaya sa kanila. Okay, Lord, salamat po sa gabing ito, Panginoon. Sa magandang gabi ho sa inyo. Kami po magkakapatid ay nagsama-sama dito sa platform ng Google Meet. Salamat po, Panginoon, sa araw-araw na biyaya mo po sa amin. Kundi dahil po sa inyo, Panginoon, wala po yung pabor po ng Diyos sa amin. Salamat po, Panginoon, sa mga sakripisyong ginawa, Panginoon, almost 2,000 years ago, Panginoon, na tinapos mo lahat sa krus ng Kalbaryo dahilan kung bakit kami pinatawad ng Diyos, na nagresulta na kami forever na naligtas, forever na naging banal sa iyong harapan. At may bonus pa, Lord. Kami, Panginoon Lord God, ay yung pinagpalat, pinaburan dito sa lupa. Secure ang aming kalusugan by your stripes, Panginoon. Salamat po ng marami sa iyo. Lahat ng ito ay binabalik po namin ng papurit pasasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin si Lord. Okay. Yung mga pumapalakpak na yan, naririnig po ng Diyos po yan. Pinapalakpakan nyo ang Diyos mismo, hindi itong channel natin, hindi ako, ang Diyos ang pinapalakpakan natin. Ako rin pumapalakpak eh. Gusto niya, parinig ko sa inyo yung palakpak ko, ganito palakpak ko oh. Diba? Pumapalakpak din ako. Salamat palakpakan natin ng Diyos. Deserve niya yun mga kapatid. Deserve ng Diyos yun. Panalong-panalo ka nga pag nakikristo ko biro mo no. Naligtas ka na forever, walang bayad, biyaya, grasya ang kaligtasan mo, hindi pahirapan. Yung Diyos na nga yung umabot sa iyo para maligtas ka. Ang gagawin mo lang naman, simple, ang response mo lang naman, maniwala ka lang kay Kristo sa kanyang ginawa. Ang maganda nun, pag gumawa ka naman ng mabuti, hindi para sa maligtas ka, kaya ka naman gumagawa ng mabuti sa iyong kapwa, darating ang oras, babayaran ng Diyos yan, yung mabubuting gawa natin. Payamanan tayo sa eternity mga kapatid payamanan tayo kasi ang sabi ang mabubuting gawa daw natin, magbasa nga tayo ng Bible, puro kudul-dul. Sabi ni Jesus dito si Jesus may sabi Revelation chapter 22 sabi rito no,
Makinig kayo, darating na ako, dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang mga ginawa. Kaya ako sa inyo, magpakabuti na kayo. Okay, sa mga nakapanood kaninang umaga, salamat sa inyong panonood. Part 1 po yun. Ngayon, Romans chapter 13. Explain part 2. Part 2 na po tayo, mga kapatid. Baka part 3 to, Oh, alam niyo tong Romans 13 ay bihirang tinuturo kasi masakit sa tenga to no? Alam niyo naman dito sa The Bride of Christ TV, lahat ng mga masasakit sa tenga tinuturo sa channel na to. Kaya no wonder kung bakit marami tayong basher. Dumating pa nga sa punto na may nagme-message sa akin, talagang minumura na ako no? Mula ulo hanggang paa, minumura na ako. Bahala kayo magmura. Meron talagang ganun, mga kapatid. Sige na nga, mag-aral na tayo. Balik tayo rito. No? Romans chapter 13 explain, part 2. Ano to? Pagkakaiba ng submission sa... Kasi meron akong tanong dito. Ano ba ang pagkakaiba ng obedience sa submission? Yan yung ating topic ngayon. Pero syempre, review muna tayo, mga kapatid. Okay? Okay, Romans chapter 13. Mga Pilipino, ang form of government natin iba. Maraming mga form of government, mga kapatid, sa civil, no? Usapang civil authorities. Sa buong mundo, merong tinatawag na monarchy, merong tinatawag na parliament, merong tinatawag na military junta, meron naman dictatorship. At dito sa atin, democracy tayo no? Pag sinabing democracy, you live by power of the people powers, 'di ba? Kaya kinuha yan yung word na demos kratos sa Greek, demokrasya. Kaya nga lang ang nakakalungkod dito sa Pilipinas na sobrang naabuso na ang demokrasya. Okay? Oo. Sobrang na ang demokrasya rito sa Pilipinas, naabuso. Kaya nga kung ako presidente ng Pilipinas, bahala kayo. Basta ako parlamentaryo, ang implement ko dito nang sa ganun equal. Tsaka yung mentality ng mga Kristiyano, no? Minsan tayo mga Pilipinong Kristiyano na nilamon na rin tayo ng sistema no? Pag democracy, parang lisensya natin minsan na pwede ka magsalita, freedom of speech, di ba? Yung freedom of speech na yan. Tapos, no wonder na total may freedom of speech tayo. Di pwede mo nang mura-murahin yung presidente, mura-murahin yung vice-presidente, mura-murahin mo na yung gobernador niya. Sa trabaho naman, mura-murahin mo yung boss mo, ganun na po kalala, ka-toxic ang mga Pilipino ngayon. Sobrang toxic. Pasama na ng pasama ang mga Pilipino ngayon. Grabe. Subukan niyong pumunta sa isang mainstream media news. Tingin kayo ng mga comment doon. Grabe yung panlalait sa mga nakaupo sa authority. Okay? So, pinapakita ko sa inyo to nang sa ganon, makita natin na dapat tayo mga Kristiyano ay hindi ganon. Okay? Sige, no? Ito, no? Mahirap i-apply sa isang demokratikong bansa ang ideolohiya ng kingdom mindset. Kasi, ang Bible, more specifically ang Israel, talagang sila, more on kingdom. Pati ang Diyos, di ba? Ang pamamaraan ng Diyos, ang type of government ng Diyos talaga, yung pamamahala sa tao, is all about kingdom mindset. Kaya yung turo ng Bible, turo ng Romans chapter 13, hindi to masakit sa mga bansang mga bansang hindi demokrasya, kundi
Sa tingin ko, makaka-relate dito yung mga taga North Korea, no? Na talagang dictatorship. Sobra silang mataas ang pagrespeto at paggalang nila sa mga leader nila. Never silang nagsasalita, ni nagmumura, hindi nag-speak ng masasama sa mga namumuno sa kanila. Only in the Philippines lang po talaga na makikita nyo no, kung paano natin bastusin mismo, o hindi pala tayo, yung ibang mga tao. Mag-post sa Facebook ng mga laban sa gobyerno, salita sa gobyerno, mumurahin ng gobernador, murahin ng mayor, murahin ng konsehal, murahin ng mga senador. At nakakaawa yung presidente natin ngayon, talagang sobra ang pagmumura sa kanya. Galit na galit sa kanya mga tao ngayon. Yan nakakalungkot. Okay lang yan, mga unbeliever yun eh. Kung believer ka, hindi ka na dapat ganun. Yun yung pag-uusapan natin ngayon. Ano? Review lang tayo, no? Ang authority po na sinasabi sa Romans chapter 13 ay hindi lamang po civil authority. Ito yung social authority. Pag civil authority, government. Pag social, ito po yung mga boss-boss natin. Diba? Sa trabaho, sa negosyo, sa eskwelahan. Social yan eh. No? So mga nasa authority, yan yung mga supervisor natin. Kung meron kayong supervisor, TL, sa call center, sa manager, mga HR. Okay? So sa family naman, may authority dun. Nanay, tatay, kuya, ate, kawawa yung bunso. Kailangan nyo magpasakop. Church authority. Sa church authority, pastor lang po. Sunod lang tayo sa pinapagawa ng utos ng pastor sa atin, etc. May authority doon. Worship leader, pwede rin. Kung malaki na ang congregation nyo, mayroong worship leader. Mayroong pang board member. Board of demons. Board of deacons. Ay, sus. Demons. Deacons. Okay. Mga kapatid, pag-pray nyo ko minsan, minsan sinasapian yung lolo nyo. Deacons. D-E-A-C-O-N. Deacons. Okay, deacons. Mga diakono. Tagalugin ko na nga. Diakono. Church, yan. Meron pag malaking ganyan. May bishop. Bishop. Kasamahan to ng pastor. Pero mga kapatid, pag apostol na, naku po, matakot na ko. Wala na ho ang apostol ngayon, mga kapatid. Diyos ko. Wag na yun. Sige na nga, next. Basahin natin muna ang Romans chapter 13 and then at least meron tayong fresh idea. Sabi rito, ang bawat tao ay dapat pasakop, submissive sa mga pinuno ng pamahalaan. Pero sa King James po talaga, wala naman nung specific na sinabi. Sabi kasi sa King James, let every soul be subject to the higher powers. General to. Kaya maganda talaga ang King James. Ito yung totoong sinabi. Lahat ng may kapangyarihan. Kaya nga lang, dito sa last part, tinukoy dito yung tax o the government nga to. Pero in general, higher powers. Okay. Yung higher powers po, ano ba pagkakainda niyo sa higher? Hindi po to yung yung kilikiling mabaho hindi po to. Yung nakakahimatay hindi po to yun. Hindi po yun powers, hindi po kilikili powers. Okay. For there is no, tatawa ka sarili ko. For there is no power but God, and the powers. Tagalogin na nga natin mga kapatid, ano-ano na iisip natin eh. Tula lang, ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno. Mga kapatid, anong amoy bayabas? Ay, sus. Okay, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, guys. So, alam na natin to, napag-usapan natin to last week. Walang pamahalaang hindi mula sa Diyos. Ibig sabihin, lahat ng gobyerno, galing po sa Diyos yan. Sino may sabi? Ako ba? Hindi. Bible may sabi. Okay?
Ano ba ba? At ang Diyos ang nagtatag ng pamahalaang umiiral. So, ibig sabihin, kung anong merong gobyerno ngayon, anong pamahalaan, o hindi lang sa civil authority, pati yung mga amo-amo nyo, kung halimbawa, ikaw ay may amo, nilagay ng Diyos yan for your protection. Nilagay ng Diyos ang manager nyo for your protection, supervisor mong toxic, whether toxic siya o hindi, ganun pa rin. Okay? Kaya nga lang, itong problema, pag kinalaban mo sila, ito yung sabi ng Bible, kaya nga ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos at sila'y parurusahan. May parusa talaga. Okay? Mga kapatid, ang pagsunod sa pamahalaan ay walang kinalaman sa Diyos. Pag ikay Kristiyano na, kinalugdan ka na ng Diyos. Ang problemahin mo na lang kapatid, hindi yung relasyon mo sa Diyos dahil si Kristo na ang nag-ayos ng relasyon mo sa Diyos. Pero pagdating sa tao, yun ang problema mo. Kailangan mong sumunod sa magpasakop sa gobyernong meron. Sundin mo yung kautusan ng tao, okay? Batas ng tao. Tayo mga Kristiyano talaga dapat law-abiding citizen, okay? Law-abiding citizen dapat tayo. Pro-government tayo, hindi tayo pro-politician. We are pro-government. Okay? Hindi tayo maka-BBM, hindi tayo maka-Marcos, hindi tayo maka-Duterte, pero pro-government tayo dapat mga Kristiyano. Kung ang nakaupo dyan ay kung sino, irespeto natin. Okay? Sunod tayo sa government. Kung sino yung nakaupo, dun tayo. Ang Diyos ang naglagay, ang Diyos ang mag-aalis, mga kapatid. Hindi tayo ang mag-aalis. Kaya hindi kalooban ng Diyos na magre-rebelde ka sa gobyerno, magrarally-rally ka, patalsikin mo yung nakaupo, mag-antay ka, antayin mo ang Diyos ang mag-alis, antayin mo. Kaya doon sa mga boss-boss natin, kung di mo matagalan yung boss mo na toxic, dalawa lang yan. Either ipanalangin mo alisin sila ng Panginoon o ikaw yung umalis. Hanap ka lang ng ibang trabaho kung hindi mo kaya. Okay? Ganun din naman sa tatay, nanay. Ito ang problema sa tatay, nanay, sa pamilya. Yun ang problema. Kadugo mo yung mga yan. Kapag hindi mo gagustuhan yung pamamalakad ng tatay mo, pwede ba yun? Mag-resign ka tayo? Magre-resign na ako tayo. Ito yung birth certificate ko. Magre-resign na ako. Ayaw ko na maging Francisca. No, ayaw ko na maging Francisco. Gusto ko na maging Almonte. Ayan, para kapatid ko si Princess Almonte. Sko. Ayaw ko na maging Francisco. Gusto ko na maging Akad. Para kapatid ko si Bobay, di ba? Magka-sister na kami. Wala nagre-resign sa pamilya. Paano ka magre-resign doon? Yun ang mga problema. Ano ba? Sa eskwelahan, kung ayaw mo ng teacher mo, teacher mong matandang bidalaga, di. Mga kapatid, dapat kasi natin maintindihan na lahat ng yan, nilagay ng Diyos yan. Okay. Sa mag-asawa, dapat yung babae nagpapasakop sa lalaki. Kasi yung lalaki, siya yung ulo ng pamilya. Tapos si Kristo ang nangunguna. Okay. Hindi yung babae ang nananakop. Yung babae minsan nananakop no. Alam nyo ba sa buong mundo, alam nyo ba kung sino laging may tama? Mga babae yan, laging may tama yung mga yan. Tama, lagi silang tama. Kami ang mali, kayo ang tama. Sabi ko sa inyong gabing to, magpipreach si Kambing no? Laging may tama ang yung mga yan. Lagi silang tama. Ayan ang medyo mas malupit sa lahat na diktador, no? Joke. Mahalin natin ang mga asawa natin. Sabi, mahalin mo ang iyong asawa. Obligasyon mo mahalin mo ang iyong asawa kung ikaw ay lalaki. At kayo mga babae, pasakop. Okay. Silver swan daw ang babae. Ay, sus. Baka naman dato puti. Ay, naku.
Okay, okay na. Ang mga gumagawa lamang na masama ang dapat matakot. Oo. Kung ayaw mo matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti at pararangalan ka nila. Oh. Yeah. Pararangalan ka ng mga tao. Dito tayo papasok na mabigyan mo ng karangalan ng tao. Dapat sa mata ng Diyos, matuwid na tayo. Dapat tayo mga tao, dito tayo magsusumikap na gumawa ng mabuti sa kapwa para ma-please mo ang tao. Sa madaling salita mga kapatid, ang tinuturo ni Apostol Pablo sa ating mga Kristiyano is to please. Gawin natin ng paraan. Alam kong you can't please everybody, but baka pwede naman gawa mo ng paraan na ma-please. Nang sa ganun ay tahimik ang buhay, wala tayong nakakaaway. Tingnan mo, no, kapag halimbawa sa trabaho nagre-rebelde ka, o wala na, may peace of mind ka ba? Tuwing papasok ka, makikita mo yung boss mo, lagi kang kinakabahan. Lagi kang kinakabahan, baka tanggalin ka sa trabaho. Baka naman pwede mong gawa ng paraan na magpasako. Sila yung mga lingkod ng Diyos para sa ikabubuti mo. Ibig sabihin, lahat ng authority na yan, mapa-government, mapa-trabaho, negosyo, eskwelahan, mapa-pamilya, mga nakakatandang kapatid, pagrespeto sa mga tiyuhin natin. Ako wala na akong tiyuhin eh. Nandun na sa kabilang earth eh. Tapos, ano pa ba? Sa asawa, magpapasakop ka. Ang sabi doon, sila daw ay mga lingkod ng Diyos para sa ikabubuti mo. Ikabubuti ho natin yun. Okay, ngunit kung gumagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil siya ay may kapangyarihang magparusa. Sila ay mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa ng gumagawa ng masama. Verse 5, kaya nga dapat kayong pasakop sa kanila, hindi lamang upang hindi kayo maparusahan, hindi lang dahil sa ayaw nyo maparusahan, kundi alang-alang na rin sa inyong budhi. Yung budhi dito, magkaroon ka ng peace of mind. Diba? Mga kapatid, iba talaga yung buhay na wala kang nakakaaway. Smooth ang relationship mo sa kapwa mo. Tapos pinagpapala ka pa ng Diyos. Diba? Chariton-charito ka pa, tapos malusog ka ba? Di maganda ang buhay Kristiyano. Diba? Hindi nyo ba ikakatuwa yun? Hindi ba good news yun? Yun nga lang talaga sa tao, kailangan mo talaga makisama, kailangan mo sumunod sa batas. Verse 6, yan ang dahilan kung bakit kayo nagbabayad ng buwis. So, kaya ako nasabi na government ang binabanggit ni Pablo dito kasi pagdating ng verse 6, pinapakita dito yung pagbabayad ng buwis. So, ibig sabihin, government nga ang tinutukoy dito. Ang mga pinuno ng pamahalaan ay may mga lingkod ng Diyos at ito'y kanilang tungkulin. Ibigay ninyo sa bawat isa na nararapat sa kanya, magbayad kayo ng dapat bayaran, magbigay kayo ng buwis. Bayad tayo ng tax. Sa bagay, yung mga nagtatrabaho naman dito, whether you like it or not, bayad kayo ng buwis. Bakit? Kaltas na to ng HR nyo na bawas na ng HR. Kung ang tax mo ay 500 pesos a month, alimbawa, tax mo 500 pesos. 600 yung kasi yung 100 sa HR. Joke lang. Walang ganun. Igalang ninyo ang dapat igalang at parangalan ninyo ang dapat parangalan. Mga kapatid, no? Yan ang tunay na Kristiyano. Law-abiding citizen, marunong sumunod. Ngayon, ang tanong kasi dito, ano ba ang pagkakaiba daw ng pagsunod sa pagpapasakop? Okay. Ayon kasi sa Hebrew chapter 13, ito na yung part 2 natin. No? Hebrew chapter 13, verse 17, ang sabi rito, no? Mga kapatid, talagang biblical ang pagpapasakop sa mga nakakataas. Tayo mga Kristiyano, no? Sabi sa Hebrew chapter 13, guys, medyo mahaba-haba na naman to. Mahaba-haba to mga kapatid. Kasi panibagong turo to panibagong segment to .
Kaya ihanda nyo na yung sarili nyo. Guys, promise ko, next week, pag natapos tong Romans 13, balik tayo sa question and answer, 2 hours. Babalik ko yon. Ngayon lang patapusin natin to, pinapagawa ng Panginoon sa akin to, dapat nyo raw to matutunan o i-remind. Okay, leading by the Holy Spirit po tayo mga kapatid. Kaya natin pinag-uusapan to. Hebrew chapter 13 verse 17, sabi dito, no, pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Okay. Be submissive and be obedient sa mga namamahala sa inyo. Sila'y mga may pananagutang mga ngalaga sa inyo at mananagot sila sa Diyos ukol diyan. Yung palang mga, for example, sa civil authority, yung mga yaan ay inuutusan tayo ng Panginoon na sumunod o mamahala para sa ikabubuti natin. Okay? Kaya tayo inuutusan ng Diyos ng ganito para sa ikabubuti natin. Hindi para magkasala sa Diyos o parusahan ka ng Diyos. Malayo. Hindi ko relasyon sa Diyos to. Relasyon sa tao to ang tinutukoy. Sinabi naman ng Diyos dito na sila ay may pananagutang mga laga sa inyo. They are accountable po. At mananagot sila sa Diyos ukol dyan. O, kita nyo na. Kaya kung ang authority, for example, halimbawa, ang presidente ng Pilipinas ay may maling desisyon sa atin at tayo nagpapasakop naman, mananagot din sila sa Diyos. Kumbaga sa salitang tao, may balik sa kanila yan. Kung kayo ay galit sa authority, hayaan nyo ang Diyos ang magparusa. Okay? Hindi yun tayo nagpaparusa sa leader. Diyos ko. Huwag nating labanan ng mga namumuno. Hayaan nyo ang Diyos. Kaya nga sabi ko nga sa inyo ang Diyos ang naglagay, ang Diyos ang mag-aalis. Okay? The Lord will give, the Lord will take it. Ganun lang naman ang kasabihan, di ba? Sabi dito, no, kung sila ay susundin ninyo, magagalak sila sa pagtipad sa kanilang tungkulin. Matutuwa nga naman sila. Mapiplease natin sila. May sinabi ba dyan magagalak ang Diyos, matutuwa ang Diyos? Hindi. Ang sabi dito, magagalak sila sa pagtupad sa kanilang tungkulin. Kaya ang linaw ng tinuturo natin na the reason why we do good works para sa tao talaga, to please ang tao. Kasi kung ito ay sinabi rito, kung sila'y susundin ninyo, hindi naman sinabing matutuwa ang Diyos, malulugod ang Diyos. Hindi naman Di ba? Hindi. Kung sila'y susundin ninyo, hindi ang Diyos ang tinutukoy dito. Magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Ang tao, tinuturuan tayo ng Panginoon Diyos na maging pleased sa tao. Tapos, kung hindi ka naman sumunod, sila'y mamimigati at ito ang problema at hindi ito makakabuti sa inyo. Di ba nangyayari yan? Halimbawa, yung boss mo, hindi mo sinusunod, hindi siya natutuwa. O baka dumating ang oras, tao lang yung mga yan, pag-initan ka. Pag pinag-initan ka, yari ka na. Kulang na lang pag-resigning ka na ng boss mo dahil hindi ka marunong makisama sa boss mo sa amo mo ito yung sinasabi ron. Sila ay namimigati at hindi ito makakabuti sa inyo. Sa mag-asawa, kapag ang asawa ay hindi nagpapasakop sa asawa, hindi mapapabuti hindi makakabuti ito sa asawang babae kasi yung lalaki may inis sa'yo. Ano ba ang authority? Yung teacher mo, halimbawa, sino man may estudyante rito, kung yung professor mo, kung wala kang ginawa, kundi i-backbite mo siya ng i-backbite, kung ano namang sinasabi mo talikuran, at nalalaman niya, hindi lang siya nagpapahalata sa'yo na alam niya, pero deep inside, matabang na ang trato sa'yo ng professor mo. Diba? Ganun yung mga kapatid. Kailangan talaga natin i-please ang tao para para magkaroon tayo ng peace of mind. Okay. So, dalawa kasi sinasabi rito, Kung titingnan mo sa English, obey your leaders and submit to their authority. Anong kakaiba kasi ng obedience? Balik tayo dito, Sabi sa na Hebrew 13 verse 17, yung obey to those who rule over us and be submissive
Ngayon tanong, ano ba ang pagkakaiba ng obedience sa submission? Okay, ano ba pagkakaiba nila? Simple lang. Ang submissions po, pasensya na kayo sa mga kapatid, baka mali ako ng spelling, pagpasensya nyo na. Submission, tama ba yung spelling ng submission ko? Parang mali, no, Edwin? Wait lang parang, ay, mali, double S. Double S pala to Kaya double S para sigurado. Parang yung tatay, no? May kukwento ko sa inyo, tatay. Tay, ano ba ang tama spelling ng successful? Single S o double S? Sagot yung matalinong tatay. Tatluhin mo na para sigurado. Joke. Tatluhin mo raw para sigurado. Joke lang. Tama na nga. Submission. Pasensya ni spelling submissions, apostrophe. Submissions deal with attitude. Obedience deal with your action. Ang submission pala, ito yung karakter mo, yung ugali mo. Tapos yung obedience, ito yung ginawa mo. Okay? Sa madaling salita mga kapatid, pwede akong sumunod nang hindi nagpapasubmit. Pwede rin ako mag-submit nang hindi sumusunod. O ano pagkakaiba nila? Okay? Ano pagkakaiba nila? Halimbawa lang, no? Halimbawa, si Kaisel, asawa ko, dahil loyal siya sa akin, submissive siya. Masaya siyang magpasakop. At kapag siya ay may sumusunod sa akin, masaya siya sa kanyang ginagawa. Yun po yung submission. Masaya kang sumusunod sa authority. Iba kasi yung sumusunod ka lang sa authority pero katakot-takot mo na yung mura ang inaabot mo. Galit na galit ka dun sa authority. Ganito na lang uli, maganda example. Sa boss uli. Yung boss, kaya ka lang sumusunod iba yung ganito Kaya ka lang sumusunod sa boss mo kasi gusto mo lang ng sweldo. Pero ang tutuusin nun, sukang-suka ka dun sa boss mo, inis na inis ka, pero sumusunod ka. Napipilitan ka lang. Ginagawa mong lahat, sumusunod ka, pero bisit na bisit ka sa boss mo. Ngayon, ganito naman ang submission. Ang submission, sinusunod mo siya at masaya ka sa ginagawa mo sa kanya. Close kayo ng boss mo. Yun ang submission. Okay? So, ibig sabihin, kaya mo sinusunod ang isang authority, mahal mo yung authority, yun ang submission. Pero iba yung sumusunod ka lang pero hindi mo mahal, yun ang tawag obedience. Kaya ang obedience ay iba sa submission. Ang submission, ito yung ugali mo. Okay? Halimbawa, yung anak mo, inutusan ka, anak, bumili ka nga ng suka. Yung anak mo nagdabog. No ba naman to si nanay yung nagdabog? Pero sumunod. Di ba? Sumunod nga siya kaya nagdadabog. O yun ang the best example na sumunod ka lang pero hindi ka nagpapasubmit. You have no submission. Iba yung anak, bili ka nga ng suka. Yes po, mami. Masaya siya, sumunod, hindi siya nagdadabog. Yun po yung submission. Kaya nga ang submission deals with your attitude and obedience deals with your action. Pareho po yun. Sa Tagalog, no, ang pagpapasakop. Balik tayo ngayon sa Romans chapter 13 para maintindihan natin. Romans 13 uli. Ang suggestion kasi ni Pablo dito sa Romans chapter 13 ay hindi yung hindi obedience kundi sabi rito, no, ang context kasi ng Romans 13 iba. Ang bawat tao ay dapat sumunod ba? Hindi. Pasakop talaga. Attitude. Attitude mo bilang pagsunod sa authority. Hindi natin sa English. Everyone must submit. Submit. Iba yung obedience sa submit. Yung submit, sumusunod ka na may pagmamahal sa gobyerno. Yan po yung eksaktong sinasabi ni Pablo.
na sumunod tayo sa authority na may pagmamahal talaga. Hindi yung sumusunod ka tapos sasabihin mo, bangag yung presidente. Diyos ko. Susunod ako sa'yo pero mga bangag kayo. Sabihin mo naman ganun yung presidente. Diyos ko. Oh. Nakakahiya, no? Bakit? May ebidensya ka bang bangag yung tao? O nung panahon ni Duterte, sabihin mo yung presidente, manyakol. Uso yun nung araw Sabihin mo yung authority yun Bakit? May ebidensya ka ba na manyakis yung presidente? Panahon ni Pinoy, usong-uso yung abnormal daw yung presidente, abno. Yung presidente sabihin mo abnormal? Marami mga Kristiyano ng araw, nakikita ko sa mga post sa Facebook, sabihin si Pinoy na abno Alam nyo, kano man yung kulay natin sa politika, dapat hindi natin nahaluan ng panlalait sa gobyerno. Lagi yung ganun no? Sa sobrang demokrasya natin, hindi natin na alam yung sinasabi ng Bible. Sabi rito, everyone must submit. Pag submit, buong paggalang. Hindi ka lang yung sumusunod, may paggalang talaga. Ginagalang mo dapat. Kaya ang submissions to authority, to governing authority is there's a respect, there is love, kahit na unlovely para sa'yo. Kagaya dito sa amin, dito sa Malabon, hindi naman sa tinataas ko itong Malabon. Yung mayor namin dito, hindi lang ako sumusunod kami yung pamilya dito. Mahal namin ang mayor namin. Yun yung submission. Kasi kaya ang resulta nun, pag mahal mo ang mayor mo, pinapanalangin mo. Yun ang tinatawag na submission to authority. Sumusunod ka, kaya ka sumusunod kasi mahal mo yung tao. Yun ang submission. This is exactly what Paul says. Mahalin mo yung nasa gobyerno. Kahit hindi ka ibig-ibig. Ibig sabihin mga kapatid, turo po yan sa ating mga Kristiyano. There's a submissions to authority. Hindi naman obedient lang ang tinuturo dito, submission talaga. Pag submission, ibig sabihin, hindi lang pagsunod sa gobyerno, kundi mahalin mo yung mga nasa gobyerno. Ngayon, paano mo ba ipaparamdam sa gobyerno na mahal mo yung gobyerno? So, magitan ng panalangin. Wala ka naman magagawa sa gobyerno ngayon kundi ipanalangin di ba? Okay, isa-isayin natin yung authorities, Una, sa pamilya, Ephesians. Ito iisa-isayin na natin Ephesians chapter 6, verse 2 to 3. Sabi rito, Okay, dito muna tayo sa family authority. Sino dito mga magulang? Sino dito mga anak? Pag mga anak, mga bata pa kayo niyan. Mga bata pa. Say amen nga dito yung mga nasa edad na na under pa ng supervision ng mga magulang. Type nyo nga amen. Siguro mga edad na mga nasa 18 to mga 30. Magsalita nga po ng amen sa baba. Mga bata pa kayo. Englebert kasi. Okay. Since buhay pa yung mga magulang nyo, to para sa inyo to Salamat sa mga nag-amen. Kayo, ano pala kayo, Yung mga Gen Z o Millennial. Alin sa dalawa? Gen Z o Millennial? Alin doon? Kasi kami, mga Gen X kami. Mga Gen X yung mga 80s dito. Pero yung mga 90s dito, mga Gen Z, mga Millennial. Ito yung sabi sa inyo, mga anak, sundin ninyo ang inyong magulang sa Panginoon sapagkat itong nararapat, igalang mo ang iyong ama't ana. Sa bagay, Hudyo, ito ang unang utos, may kalakip na pangakong ikaw ay giginhawa at hahaba ang iyong buhay sa lupa. Bakit kino-quote ni Pablo to sa mga Hudyo to? Oo, sa mga Hudyo to, pero kasi may pangako ang Diyos daw na yung mga rumerespeto at gumagalang daw sa mga magulang ay giginhawa at hahaba ang iyong buhay sa lupa. Di ba? Giginhawa daw yun, yung mga tao may respeto sa magulang. Pag may respeto ka sa magulang mo, submissive ka.
Pero meron ganung anak na rebelde sa magulang pero sumusunod. Naalala niyo ba yung parable ni Jesus? Di ba may parable? Meron doon 2 anak. Yung anak, inutusan daw, "Nak, punta ka sa ganito." Pero sabi niya, "Sige, pupunta po ako." Pero hindi pumunta. Hindi pumunta. Meron namang anak na, "Nak, punta ka dito. Punta ka sa inutusan." Sabi niya, ayoko, hindi ako pupunta. Pero pumunta. Di ba? Meron ganun sa Bible, nakakalimutan ko lang eh. Yun ang the best example lang sa submission, sa obedience. Yung isa, yung sumunod, obedience lang. Di ba? Pero yung buong puso niya, ayaw. Pero meron naman na plastic, no? Sige, pupunta ako pero hindi niya ginawa. Submissive lang siya pero hindi naging obedient. Yun ang the best example. Kaya i-divide natin iba yung submission sa obedient. Ang obedient, gawa mo lang, ginawa mo lang. Pero yung submission, ito talaga yung may pagmamahal sa authority. Kagaya nito sa mga magulang, di ba? Giginhawa daw yung mga anak na na marunong rumespeto sa magulang. Kahit dumating sa punto na ang iyong magulang ay ikaw na yung bumubuhay, ikaw yung nagtatrabaho, kumikita, at ang mga magulang mo ay retired na at walang kita, dapat hindi yung porke ikaw yung nagpapalamon, kung makaangas-angas ka sa pamilya mo, kala mo kung sino ka mag-angas-angas. Ang tunay na dapat humble pa rin, lalo na yung mga magulang natin. Kung, kanino ba tayo nagmula? O kahit pa paano, pinalaki tayo ng mga yan. Pinag-aral. Sasabihin ng event, sana hindi na lang ginawa. Hindi, responsibility mo yun eh. Yung pagmamahal na binigay sa'yo ng magulang mo. Buti nga kayo, may mga magulang pa kayo, pero ako wala na eh. Nandun sila sa Valenzuela. Valenzuela Memorial, nandun sila na nakatambay ho doon. No? Okay? Ito naman sa mga magulang. Sino mga magulang dito? Taas ang kamay. Yung mga magulang talagang magulang. Magulang talaga. Mga kapatid ko, ilang langganisa ang kay Edwin, ilang langganisa kay Fernando, ilang langganisa kay Marisa, ilan ang langganisa kay Alfredo, kay Aba. Tigagalawa sila. Pagdating sa magulang, tigtatatlo. Talagang magulang. Magulang talaga. De, joke lang. Okay, ang magulang, kasi dapat parents to, kasi sa Tagalog magulang no? Kaya tuloy iba yung naiisip ko sa magulang eh. Okay, joke lang yun. Tama na ho mag-joke. Kung na nga mag-joke. Sabi rito, kayo mga parents o yung mga nanay-tatay na may mga anak, sabi huwag kayong gumawa ng mga bagay na kagagalit ng inyong anak. Pinayuhan din ni Pablo yung mga magulang. Huwag niyo naman kayo magbigay ng sama ng loob sa anak nyo na huwag naman kayo masyadong power trip. Meron kasi mga magulang na power trip no? Porque sila yung magulang, di ba? Power trip na. Hindi naman ganun. Yan sinasabi ni Pablo rito, huwag naman kayo maging power trip. Sa halip, palakihin niyo sila na ayon sa disiplina at katuruan ng Panginoon. Ang mga magulang ay nagdidisiplina talaga. Disiplina, hindi yung sa disiplinang may pagmamahal. Okay? Maganda yung maging mabuting magulang ka. Hindi lang puro laging galit. Hindi. Lagi dapat may encouragement ka pa rin. Nire-respeto mo yung gusto ng iyong anak. Okay? Nire-respeto mo yung pangarap niya. At huwag mong hanapin sa anak mo kung anong meron ka. Ako, mapagpakumbaba ako. Dapat mapagpakumbaba ka rin. Hindi pwedeng ganun mga kapatid. Hindi lahat ng anak ay kagaya natin. Hindi lahat ng strength mo ay strength din ng anak mo. Hindi pwedeng ganun. Turuan na lang natin. Teach them. Educate natin. Hindi sabihin mo yung anak mo na bobo ka eh. Sabihin mo ng anak mong bobo, talaga magiging bobo nga talaga yan. Una, makapangyarihan ng dila mo. Pangalawa, nagdedeklara ka na anak mo ganun. Yung sinasabi ni Pablo dito,
na huwag ka magbibigay ng sama ng loob sa mga anak mo. Okay? Okay, tapos na tayo dyan sa authorities ng magulang. Next, meron sinasabi pa ang Biblia, yung social. Yung mga mga boss-boss natin. Sabi sa 1 Timothy chapter 6 verse 1. 1 Timothy chapter 6 verse 1. Sabi dito, no, mga alipin o mga empleyado. Noong kasi alipin, pero ito, no, mga alipin ay dapat magpapakita ng buong paggalang sa mga amo. Hindi yung sasabihin mo yung amo mo, bangag. Buong paggalang daw, upang walang masabi laban sa pangalan ng Diyos ang ating mga aral. Tayong mga empleyado dito, siguro yung mga empleyado rito ay nasa mid-30 o 20s, 30s o mga hanggang 40s. Mga empleyado pa dito. Respeto natin yung yung ating mga boss natin. Hindi yung pagtalikod, marami tayong sinasabi, sinisiraan, manahimik tayo. Dapat makita natin ay nilagay ng Diyos to eh. At nilagay ako ng Diyos dito para magpasa ako. Alam niyo maganda yung wala kang nakakaaway sa trabaho mo no? Kasi yung mga yan, hindi nyo ba alam, ang mga kasama nyo sa trabaho, mas mahaba ang oras nyo dyan kaysa sa oras ng pamilya nyo. O sige nga, yung mga ordinaryong empleyado, ilang oras ang nagugugol nyo sa pamilya nyo at ilang oras ang nagugugol nyo sa trabaho? Ako basically nangyari sa akin yan. Pasok ko 8 a.m. to 5 p.m. Saan ako nagtatrabaho? Sa MOA. Sa Telstra, call center ako dati. Kung tutuusin, alas 5 pa lang nagtatrabaho ka na kasi nagpe-prepare ka, naliligo ka, nag-aayos ka na ng gamit mo. Tapos alas 6, babiyahe. Isang oras kalahati ang biyahe. Ang haba ng oras mo sa trabaho, no? Alas 8 simula ng trabaho mo. Biro mo mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. At minsan may overtime, may huddle pa. Mahaba ang panahon mo sa boss mo. Halos 12 hours a day ang iyong nagugugol sa trabaho. Tapos, kung kaaway mo yung boss mo, kinainisan mo yung boss mo, biro mo, no? Buong sanlinggo, kalahati ng iyong buhay, puro kasama ng loob. Kung ako sa'yo, mag-resign ka na. Hindi ka na pala masaya dyan eh. Tama yung sinabi ni kapatid, no? Nagtatapong ka ng oras sa sama ng loob. Diba? Alam nyo mga kapatid, pangit na relasyon natin sa mga boss-boss natin. Ang nagdidikta talaga niyan, tayo pa rin yun. Tayo pa rin magdedesisyon kung pipiliin mo sumama ang loob mo sa boss mo o hindi. Kahit ba na toxic yan eh, ikaw pa rin ang pipili nun. Okay? Kaya nga lang, pag umalis ka, sino? Lugi. Ikaw. Hindi lang ikaw ang lugi. Pamilya mo, apektado. Ano kakainin ng pamilya mo pag wala kang trabaho? So no choice ka. Kaya napakahalaga kapatid na yung nire-respeto mo yung mga boss mo para nang sa ganoon, hindi apektado yung trabaho mo. Pag nakakapag-initan ka naman ngayon, wala ka na. Tapos ka na. Siguro mag-aantay ka lang ng mga isang buwan, either na mag-resign ka o tanggalin ka nila. May authority yung mga yun eh. Wala tayong magagawa. Sila may-ari eh. Business nila yun eh. Kaya ito yung payo ni Pablo sa atin, mga alipin o mga empleyado to, hindi to alipin sa atin. Mga empleyado ay dapat nagpapakita ng buong paggalang sa kanilang mga amo upang walang masabi laban sa pangalan ng Diyos at sa ating mga aral. Yung patotoo nating bilang Kristiyano, yung pa yung doon. Kaya nga sabi ni Kristo sa atin, upang malaman ng tao na tayo alagad ko, kayo alagad ni Kristo. Paano ka magiging alagad ni Kristo? Ikaw pa yung nangunguna sa pagtayo ng union. Ikaw pa yung nagwewelga. Ay, sus. Makibaka. Wag matakot. Makibaka. Sus. Contractual ka pa lang, kababago mo pa lang, gusto mo kagad itaas ang sahod. Mahiya ka naman. Nakakaya naman sa mga dekada na nagtatrabaho doon, tapos ikaw kababago-bago mo pa lang.
Jesus. Oh, yan ang issue, no? Authority ang mga yan. Oh, ano pa ba? Ano pa ba yung may authority? Sa church naman. Sa bagay, ewan ko hindi naman lahat ng church ganito eh. 1 Timothy chapter 5 verse 17. Ay, teka lang. May sinabi pala si Pedro, no, sa mga empleyado rin, no. 1 Peter pala muna. 1 Peter 2:18. Sabi, no, mga alipin o mga empleyado, magpasakop kayo. Oh. Hindi naman sumunod kundi magpasakop kayo. Sa mga nagmamay-ari sa inyo o nagmamay-ari ng pinagtatrabahuhan, igalang ninyo sila, respect them. Tapos ito, no, hindi lamang sa mga mababait na amo, no, kundi pati ang malulupit. Meron talagang mga malulupit na amo. Meron talagang mga malulupit na authority. Oh. Kung tutusin, kung aatras tayo ng verse 17, sabi, igalang ninyo ang lahat ng tao at mahalin ng mga kapatid kay Kristo. Mamuhay kayo na may takot sa Diyos at may paggalang sa emperador. Ang tinuturo ng mga apostol ay taliwas sa ibang mga Christian ngayon na walang ginawa kung hindi mag-post ng laban sa gobyerno, ko-comment sa isang samahan, i-bash yung presidente, i-bash yung vice-presidente, kung sino binabash. Pero ang unang Kristiyano, lalo na si Apostol Pedro, may paggalang daw sa emperador. Tapos hindi lang daw sa mababait, kundi sa mga malulupit. Tingnan nyo nga ito mga kapatid. Kung ano yung tinuturo sa atin ng tunay ng Kristiyano, ang tunay ng Kristiyano pala, kahit malulupit yung leader, you should pa rin, respect them. Respect all the authorities mula sa asawa, mula sa patungo sa mga magulang, kuya, ate, tiyuhin, sa simbahan, pastor, o kung sino yung mga leader ng simbahan. Lalo-lalo na sa governing authorities, respeto mo yung barangay captain, barangay tanod, mga pulis, mga kagawad, mga citizens unit, mga traffic enforcer, respect them. Hindi lang mga traffic enforcer, pati yung mga nasa ospital, mga staff, lahat ng mga governing authorities, o atas pa tayo, mayor, konsehal, respect them. Huwag nyo silang laitin. Mga congressman, huwag nyo silang laitin. Huwag niyong laitin ng mga senador. Tayo mga Kristiyano. Huwag niyong laitin yung vice president. Huwag niyong laitin yung pinaka-presidente mismo. Mahiya naman tayo mga kapatid, mga nakikinig dito sa broadcast ng YouTube. Hindi lang po dito sa mga The Bride of Christ na mga nakikinig, no? Kundi sa mga kapwa ko Pilipino. Ang tunay ni Kristiyano ay may respeto sa gobyerno. Ang sabi nga dito, kahit nga mga malulupit ako ba may sabi niyan? Hindi naman ako may sabi niyan Salita ng Diyos yan. Ibig sabihin, kung tatanungin mo ang Diyos, ang sinasabi ng Diyos sa atin, igalang daw yung mga nasa governing authorities kahit mga malulupit. Pilitin natin kasi sila inilagay ng Diyos dyan. Hayaan nyo ang Diyos ang mag-alis. Hindi tayo yung gagawa ng paraan. Rally dito, rally doon, kung saan. Ano pa ba? Sa church, 1 Timothy 5:17. Punta na tayo ng simbahan. 1 Timothy, authority sa simbahan, 5:17. Kaya ayoko pinag-uusapan ng church dahil ayoko ng topic na ito ang mga pinunong mahusay mamahala ay dapat tumanggap ng paggalang at kabayaran, lalo na sa masigasig sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Okay. O respeto pa rin, no? Paggalang. Lalo na sa mga masigasig sa mga ngaral ng salita ng Diyos.
Guys, hindi naman ako may sabi niyan eh. No? Hindi ko naman sinasabing, hindi ako nagde-demand sa inyo na i-respeto nyo ako or whatever. It is your choice. Pero sa mga nagmamahal sa akin dito sa The Bride of Christ, naku mga kapatid, I love you too. Mahal na mahal ko rin kayo mga kapatid. Mahal na mahal ko rin kayo. Salamat sa mga nagmamahal sa akin. Yun lamang. Okay. Palakpakan natin si Lord. Siya yung author ng lahat. I love you 3, Pastor. I love you 4. O I love you 5. I love you 6. Ay, Diyos ko, Lord. Kaya nga lang tong pastor nyo, pagpasensya nyo na. Kasi minsan sinasaniban ng kambing to eh. Pasensya nyo na. Diba? Masaya naman yun eh. Okay. Lalo na daw sa mga nasigasing nangangaral ng salita ng Diyos. Double honor them. Kung tutusin na, kayo mga nagpapasalamat kayo sa akin. Ako rin mga kapatid, ang laki rin ng utang na loob ko sa inyong lahat. Kasi yung mga pananonood nyo, pag-attend nyo ng Bible study, nakakatulong sa aming income bilang mag-asawa. Kasi kami mag-asawa, full-time na sa YouTube, yung asawa ko nag-resign na. Ito na ang aming kinabubuhay. Na regalo ng Diyos sa amin. Ang maganda lang kasi dito, wala kaming amo, payapa ang buhay namin. Anytime pwede kaming gumawa, anytime pwede ka magpahinga, pwede kami lumabas. Biyaya ho sa amin. Tapos, ang maganda pa nito, nakakapaglingkod pa kami sa Diyos, sa tao. At yung mga masayang taga-subaybay nyo po, salamat yun. Yun lang kapatid, yun ang magandang suporta na nagagawa nyo sa amin. Salamat po sa inyo. Salamat. At least natutupad nyo to, no? Na isang sila ay dapat tumanggap ng paggalang at kabayaran. Next, ano pa ba? Ngayon ang tanong, kung ang obedient at submission ay magkaiba, ang tanong, hanggang saan po ang limitasyon? Ito ang tanong dito no? Ito. Hanggang saan ang limitasyon ng pagsunod ko? Lagay nga natin dito, no? Tanong dyan, hanggang saan ang limitasyon? Ano yun kung ang governing authority, paano kung mali na? Diba? Susunod ka pa ba? Okay? Okay, good. Alam niyo mga kapatid, ganito lang po yan Meron akong gustong ipabasa sa inyo. Sabi ko dito, the Bible teaches us unconditional submission. Unconditional, okay? Tinuturo ng Bible yun. Pero, tandaan po natin, but the Bible does not teach unconditional obedience. Pero hindi tinuturo ng Diyos na unlimited ang pagsunod mo. Kasi pwede ka naman na maging submissive sa authority, pero not all the time, susundin mo sila. Okay, guys? Ano ang basihan mo? San sa Bible yun? San sa Bible? Papakita ko sa inyo yung mga ilang verses na nagpapakita na ang mga karakter sa Bible ay submissive, pero pagdating sa pagiging obedient, hindi lahat sinusunod. Okay? Okay, the Bible teach us unconditional submission, but the Bible does not teach unconditional obedience. Ano ibig sabihin ko dyan? Ang Biblia po ay nagtuturo ng dapat ang pagpapasakop po natin ay walang kondisyon. Kailangan natin tayo magpasakop. Pagmamahal sa authority. Pero hindi tinuturo ng Bible na unconditional yung pagsunod mo, no? Hindi po ganon. Ngayon, I will give you an example. Pwede akong maging submissive. Halimbawa, sa authority, pwede akong maging submissive. Nandun pa rin yung paggalang ko sa authority. Pero pwedeng hindi ako sumunod. Ngayon, ang tanong, sa anong parahon, sa anong okasyon ka hindi dapat sumunod? Ang masasabi ko dito, tuwing eto, basahin natin to. Kapag labag na sa salita ng Diyos ang pinapagawa sa akin ng authority. Yan po yun. Okay? Kapag labag na sa salita ng Diyos, I will not do it. I will give you some example ng mga taong hindi sumusunod.
Nandun pa rin yung kanilang pagrespeto, no? O, alam nyo kung sino. O, alam mo naman natin yun eh. Magbigay tayo ng example. Wait lang. Alam nyo kung sino sa Bible yun? Familiar kayo dito sa tatlong to? O, eto. Kilala nyo tong istorya na to? Sila Tito Vic and Job. Sila, ano, yung kinokoman sila, Nebuchadnezzar. Kinokoman sila na sumamba sa rebulto. Ito, power trip tong si ano eh, si Nebuchadnezzar nagpagawa ng rebulto tapos dapat sambahin daw yung rebulto na yun. Hindi sila lumod sa rebulto, pero submissive sila. Kita nyo naman ang himala ng Diyos, di ba? Sa kabila, sa biyaya ng Diyos, masakit man sa puso ni Nebuchadnezzar na itapon sila sa pugon, pinatapon sila sa pugon. Sawat biyaya ng Diyos nung bandang huli, di ba? Nakita ni Nebuchadnezzar, di ba tatlo yung tinapon natin sa, ano, bakit na naging apat? At yung naglalakad daw para daw Diyos. So, si Jesus Christ yun eh. Ayun, si Shadrach, Meshach at Abednego. Hindi pala Tito Vic and Joey, hindi pala yung tatlo pogi sa BTS, hindi pala yun. Okay, hindi pala yun, mali. Mali ang mga theory ko minsan, pasensya na kayo. Oh, si ito. Yan, the best example, di ba? Ano pa, bigyan ko kayo ng isa pang example sa Bible naman tayo. Sabi kasi, di ba, may limitasyon din po ang pagsunod, pero dapat walang limitasyon ng iyong pagpapasakop. Exodus chapter 1 verse 15, basahin natin to. Exodus chapter 1 verse 15. Basahin natin, sabi dito, isang araw pinatawag ng Faraon, ng panahon to ng Moses, sina Sipra at Puah. Puah pala, kala ko P-U. Okay. Ang mga komadro ng Hebreo at sinabihan ng ganito, sa pagpapaanak ninyo sa mga Hebrea, patayin ninyo yung lalaking sanggol at hayaan ninyong mabuhay kung babae. O sinutusan pala ng Paraon no? Yung dalawa na kapag may nanganganak, kasi dumadami kasi Israelita noon kada sa mga Egyptyo. Ngayon, madaya yung yung Paraon inutusan niya yung mga kumadro na ba? Mga nagpapaanak na kapag lalaki, patayin nyo, pero pag babae, okay lang. Ay sabi dito, no, sa pagpapaanak ninyong sa mga Hebrea, patayin ninyo kung lalaking sanggol at hayaan nyo ninyong mabuhay ang babae. Verse 17, sabi dito, ngunit dahil sa takot nila sa Diyos, kasi bawal pumatay, di ba? Ayaw ng Diyos ang pumapatay. Ngayon, dito umiral yung na kahit yung authority nagsasabi sa iyo ng mali, kung ito'y labag sa pamantayan ng Diyos, ito'y nangyari. Ngunit dahil sa takot nila sa Diyos, hindi sinunod ang mga komadrona ang utos ng hari. Hindi nila pinapatay ang mga sanggol lalaki. Yan ang the best example. Pero, hindi lang sumunod. Nandun pa rin yung pagiging submissive. Nire-respeto pa rin nila yung hari. Nire-respeto pa rin nila ang Paraon. Kaya nga lang hindi sila sumunod. Kasi, syempre, masusundin nila yung Diyos. Diba? Wala kayong maririnig sa kanila na yung hari na to, bangag tong haring to. Hindi, wala kayong maririnig, walang ganun. Sumunod lang. Diba? Hindi nila nilalait yung hari na bangag. Hindi ganun eh. Diba? So, anong issue doon? Submissive sila dahil nare-respeto pa rin nila yung hari, pero yung pagiging obedient nila, mas sinusunod nila ang Diyos. Okay? Example pa, another example ng tinuturo ko, Acts chapter 4, verse 18. Malapit na tayo matapos mga kapatid. Acts chapter 4, verse 8. Ito naman, nung panahon na nakulong si Pedro. Kasi si Pedro noon, tsaka si Juan, nangangaral ng ebanghelyo, pinakulong sila ng ni Haring Herodes yata to no? Tapos, nung pakakawalan na sila, so pinakawalan sila. Ngayon, nung pakakawalan sila, eto yung bilin sa kanila. Sabi nito, no? Kaya't muling pinatawag sina Pedro at pinagsabihang wag nang magsasalita o magturo pang muli tungkol kay Jesus. Verse 19, subalit sumagot sina Pedro at Juan, kayo na ang humatol kung alin ang tama sa paningin ng Diyos. Ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos. Dito na yun.
Hindi maring di namin ipahayag ang aming nakita at narinig. Wala silang nakitang paraan upang parusanan dalawa sapagkat ang mga taong ito ay nagpupuri sa Diyos dahil sa nangyari. Kaya't binalaan silang dalawa na lalo pang mahigpit at saka pinalaya. So, tinan nyo, no? Ang sabi ni Jesus sa kanila, di ba, mga disciples, sabi, "Go ye therefore and make disciples in all nations, baptize them." Go ye, humayo. Sa inyong paghayo, ibahagi yung gospel. So, Diyos ang may utos nun. Pero itong mga to, sabihan sila na huwag daw magturo tungkol kay Jesus. Pinagsabihan na huwag nang magsalita o magturo. O ang tanong, ano response si Pedro at Juan sa higher authority? Tingnan no? Hindi sila nagsalita ng kayo mga bangag kasi kayo, kaya hindi ganoon, wala kayong maririnig na ganoon. Kundi ano lang sinabi, kayo na ang humatol kung alin ang tama sa paningin ng Diyos. Nangatwiran lang sila. Sabi niya sa authority, sir, kayo na hong humatol sa kung tama sa paningin ng Diyos. Ang sumunod sa inyo o sumunod sa Diyos? So, sabi nila, hindi namin ipahayag ang aming nakita at narinig. Kasi nga, utos sa kanila ni Jesus Christ, wherein ang Diyos, na ipahayag ang salita ng Diyos. This is another example o pagiging submissive pa rin sa authority, pero hindi sumunod. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, may limitasyon ng pagsunod. Kapag ito ay labag sa salita ng Diyos, huwag kayong sumunod. Pero dapat, mga tuwiran tayo ng tama. Hindi naman sinabi ni Pedro at Juan dyan kayo mga Pariseo, kayo mga bangag, hindi kayo nang humatol. Walang ganon, walang lait. Walang lait-lait, kundi sinabi lang niya, kayo na po ang humatol kung alin ang tama sa paningin ng Diyos. Ang sumunod sa inyo o sumunod sa Diyos, di ba? Yun po yung tamang authority. Bigyan ko kayo ng halimbawa mga kapatid, no? Ito nangyari to sa aming mag-asawa. Mga kapatid, ito matagal na nangyari to. Kaya nga lang, pinapakita ko sa inyo na hindi pa rin ako perfecto bilang tao, bilang pastor. Sabi niya, may tumawag kasi sa phone ko. Hindi nag-ring. Tinatamad akong sumagot. Yung asawa ko, eto yung response niya . Sabi ko sa mahal ko, mahal, pakisagot nga. Nung sinabi ko na, sabi mo, wala ako. Ako yung nasa authority, sinasabihan ko ang asawa ko na tinuturuan ko ang asawa ko magsinungaling. Ayon sa Bible, masama magsinungaling. Kaya ang sabi sa akin ng asawa ko, ang response niya, may respeto. Ano respeto? Mahal, pwede bang sabihin na lang natin na hindi ka available? Tinan niyo yung response ng asawa ko, hindi siya sumunod sa akin, pero may paggalang pa rin, may respeto. Magpapatunay na sinusunod pa rin niya yung be submissive to yung husband. Pero dahil mali yung inuutos ko sa kanya na magsinungaling siya, nangatwiran lang siya na, mahal, pwede bang ganito na lang gawin natin? May paggalang. Hindi yung palait na hindi ka na nga sumunod, hindi ka pa submissive. Sabihin, kung ang gano'n ng asawa ko, sabihin niya, hoy, mokong. Sabihin niya sa akin gano'n, huwag kang ganyan. Pwede bang huwag na tayo magsinungaling, masama magsinungaling? Hindi gano'n ang response niya. Ang response niya, mayroon pa rin tinatawag na pagiging submissive. Nandun pa rin ang respect. Mahal, pwede bang sabihin nila natin hindi ka available? Okay? So, gano'n mga kapatid pwede tayong hindi sumunod sa authority, pero dapat may paggalang pa rin. Yun ang sinasabi na submissive ka pa rin, pero hindi ka lang sumusunod. Kasi ang utos ng Panginoon sa atin be submissive. Yun lang naman, di ba? Balik tayo sa Romans chapter 13. Ang bawat tao ay dapat pasakop. Hindi naman sinabi sumunod, pasakop lang. Magpasakop lang tayo. Yung magpapasakop na yun, may hangganan yan kapag hindi na akma sa salita ng Diyos. Kasi ang context dito ay pasakop, hindi pagsunod. Kasi kung sasabihin mong pagsunod ang sinasabi sa Romans chapter 13, di ibig sabihin nun, kahit mali na yung authority, susundin mo pa rin, which is very, very wrong. At ang masakit nito, marami nagtuturo ng ganyan. Na kahit mali na yung sinasabi ng gobyerno, basta sumunod ka pa rin. Mali, hindi ganun. Kasi ang pinag-uusapan kasi dito, maging submissive ka, pasakop ka. Ang pagpapasakop ay unlimited, pero yung pagsunod, dapat
sa Diyos pa rin tayo magpapasakop. Ganun kapatid ang pagkakaiba ng submission sa obedience. So, meron pa ba akong ibang example bago matapos? Acts chapter 23 verse 1 to 5. Ito na yung huling example ko bago tayo mag-question and answer. Another example ng submission and obedience. Pwede kang mag-disobey pero dapat nandun pa rin ang pagiging submissive heart o yung attitude natin. Tumingin si Pablo sa kanila at sinabi, mga kapatid, namumuhay akong malinis ang budi sa harapan ng Diyos hanggang sa araw na ito. Pagkarinig nito, iniutos ng pinakapunong pari na si Ananias sa mga taong nakatayo sa tabi ni Pablo na sampalin ito sa bibig. Ito yung hinuli si Pablo, at humarap siya sa Sanhedrin. Ngayon, ito sabi niya, mga kapatid, namumuhay ako na may malinis sa budi sa harapan ng Diyos sa araw na ito. Sinong kausap ni Pablo dito? Mga authorities, mga Sadducees, mga Sanhedrin. Sa Sanhedrin mismo to malamang. Pagkarinig nito, nagalit yung pinakapurong pari, Pagkarinig nito, inutos ang pinakapunong pari na si Ananias na sa mga taong nakatayo sa tabi ni Pablo na sampalin sa bibig. Ano sabi sa verse 3? Sinabi ni Pablo, hahampasin ka ng Diyos. Sinabi ni Pablo, hahampasin ka ng Diyos, ikaw mapagkunwari. Nakaluklok ka riyan upang hatulan ako ayon sa kautusan. Ngunit labag sa kautusan na ipagsampal mo ko. Tapang ni Pablo, So anong point dito, Pwede nyo naman akong parusahan pero respeto naman, di ba? Pinagsabihan niya yung authority. Sinabi ng mga nakatayo roon, nilalapastangan mo ang pinakapunong pari daw ng Diyos. Nilalapastangan mo roon. Ang sabi ni Pablo, mga kapatid, hindi ko alam na siya pala ang pinakapunong pari sapagkat nasusulat, huwag magsalita ng masama laban sa pinuno ng iyong bayan. So ano lesson dito? Nandun pa rin yung istorya ng obedience tsaka hindi nyo pala alam. Pero ang point doon, nandun dapat ng respect. Both. Respeto doon sa, bago ka magpatupad ng batas, dapat may respeto. Pero kasi ang pinakahugot dito, yung verse 5, itong part na to. Huwag kang magsalita ng masama laban sa pinuno ng iyong bayan. English. Do not speak evil about the ruler of your people. Kaya mga nakikinig dito sa YouTube channel, huwag nyo nang lait-laitin ng congressman, huwag nyo nang lait-laitin ang mga mayor, huwag nyo nang sabihin bangag ang presidente, huwag nyo nang sabihin manyakis ang presidente, abnoy ang presidente. Ang sabi ng Biblia, do not speak evil about the ruler of your people. Bible na may sabi. Ako ba may sabi niyan? Ang nakakahiya naman minsan, Kristiyano na. Ako may nakikita ako, Kristiyano na. Mga full grace na. Pero lait pa rin ang lait sa presidente. May nakikita akong ganyan. Nakakahiya. Umaring hindi nyo alam to ngayon, alam nyo na, tigil-tigilan nyo na yan, mamuhay tayo bilang isang Kristiyanong tunay. Si Pablo na nga sabi, do not speak evil about the ruler of your people. Huwag nyo pagsalitaan ng masama ang mga nasa governing authorities. Hindi lamang sa pamahalaan. Kahit sa trabaho, kung nag-uusap-usap ang mga kaempleyado mong galit sa amon mo, pagsabihin nyo na huwag kayong ganyan, hindi yung ikaw pa yung nangunguna. Oo nga, yung amo natin, ganito to eh. Amo natin, matakaw to eh. Amo natin, babaero to eh. Yung boss natin, si Sir, ganito eh. Hindi ikaw pa yung nangunguna sa trabaho mo. Dapat kabisaduhin natin itong verse na to eh. Do not speak evil about the ruler of your people. Sa ibang version, yung tunay na version, King James, thou shall not speak evil of the ruler of thy people. Pareho din eh. Ibang translation, huwag mong pagsasalitaan ng masama ang isang pinuno ng iyong bayan. Ito, specific to, governing authority eh. Ang pagiging submissive, hindi ka dapat nagsasalita ng masama. Pwede kang hindi sumunod.
kung ito ay labag sa utos ng Diyos. Pero yung mga simpleng bagay na huwag kayong magtapon ng basura ng alas 6, o kaya huwag kayong magtapon ng basura mula alas 8 ng umaga pataas, sundin na natin. Sinabi ng barangay na captain natin na huwag kayong magtatapon ng basura dyan. Sa simbahan naman, kapag sinabihan ka ng pastor mo na pag nagsusonglid ka, gusto ko naka-blue t-shirt ka habang that's not a big deal. Hindi na big deal yun. Big deal ba yun? O, sumunod ka ng masaya. Huwag mo nang kontrahin. Yaan mo na, pagbigyan makisama na lang tayo. Pero kung sasabihin ka ng pastor mo na ng labag sa utos ng Diyos, doon ka na dapat sumunod. Pero sabihan mo yung pastor mo, pastor, di ba, ang sabi ng Bible, wag tayo magnakaw. So yung mga kapatid, pwede niyong pagsabihin yung mga nasa authority na may paggalang. Alam ba, yung teacher mo, mali na yung ginagawa, obligado kayong bumili ng pabilin ka na. O bili kayo ng ballpen. O bili, dito sa akin na kayo bumili ng na may tinda ako dito. Para makapasa kayo, bili kayo ng ganito. Kayo na sa akin, bumili na kayo sa akin ng naabutan ko yung Tamagotchi. Ako. Ewan ko, nakalimutan ko na. Di ba mga kapatid? Nandiyan iba yung submission sa obedience. So ano ang big idea ho dito mga kapatid? Simple lang. You should follow pa rin. Kailangan tayo magpa-submit. We should submit. Sabi rito, huling basa ko na to, Romans chapter 13. Ang bawat tayo dapat pasakop sa mga mamamahalang authority. Magpasakop po tayo mga kapatid. Next week, may part 3 po ito. Last part na ng ating Romans chapter 13 explain. Ang topic is all about, to be announced lang po. Di pa ho tapos to kasi marami ho to Marami tayong dapat matutunan regarding sa batas ng tao. Yung mga tanong na, Pastor, okay lang ho ba na maglingkod ako sa Panginoon pero hindi pa ako kasal? O mga ganon. Pastor, okay lang po ba na dati akong kasal tapos nagpakasal uli ko? Okay lang po ba? Pag-uusapan po natin yan next week about sa mga legal issues. Mga kapatid, kompleto po ang tinuturo natin dito sa The Bride of Christ. Hindi lamang po grace ang tinuturo natin dito, grace na relasyon sa Diyos. Gusto ko rin maging matatag kayo at maging healthy kayo sa relasyon nyo sa tao. Kasi, ligtas na tayo, healthy na ang relasyon natin sa Diyos. Wala nang problema Dapat maging healthy rin ang relasyon natin sa kapwa natin, which is ito nga yung tinuturo ng simbahang ito. Kaya maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pasensya na kayo. Umaba po. Pagpasensya nyo na po. At kailangan ko po itong ituro. Palakpakan po natin ng Panginoon. Pwede pa naman siguro tayo magtanungan. Maraming salamat. Type lang po ng salitang amen Amen. Then I will call po sa mga gusto magtanong. Sige, pagbigyan natin si kapatid na Renato Tomas. Kapatid na Renato, pwede na po kayo magtanong. Sige, kapatid na Renato, pwede na po kayong tanong, kapatid. Kapatid na Renato. Ay, Pastor. Dito po. Hello po. Medyo tilama. Hello. Hello po, Pastor. Tilamano ako kanina sa mga sinabi nyo kanina. Kasi nga nagko-comment ako ngayon sa mga post ko sa FB tungkol sa takbo ng gobyerno, yung update sa ICC. Pinapansin ko yun. Pagka may time ako, nagpo-post ako ng mga komento ko. Pero tanong ko lang, Pastor, kasi alam nyo, hindi kasi normal yung nangyayari sa atin ngayon. Nangyayari sa atin ngayon, parang parang binabasura na yung gobyerno Marami na masyadong kalaban. Natuloy ang tao, natural lang yung pakiramdam ng tao na sumasakay sa issue. And of course, tayo nasa full grace tayo. Hindi naman kaila sa atin na nasa full grace tayo.
ano ba ang dapat gawin talaga ng isang nasa full grace yung mananahimik lang. Kasi pastor, nandito tayo sa sa Pilipinas eh. Kaya pinapansin natin yung takbo ng gobyerno kung paano na. Kaya yun ang na ano kanina, tinamaan ako kanina na medyo siguro i-is down ko kasi yun ang kumbaga sa yun ang identity ko kasi sa sa FB kasi. Na hindi naman kasi small time vlogger lang ako. Hindi pa naman ako nagsisimula pa lang ako. Yung mga perfect issue katulad ng Mama Sapano, yung massacre ng Hacienda Luisita, pinopost ko, nire-repost ko ulit yan. Para ma-remind sa tao na hindi pantay yung justice na nangyari kay Duterte. Yun po nangyayari sa akin. Ngayon, yung pastor, yun ang tinamaan ako, yun ang unang punto na tinamaan ako dun sa sinabi ninyo. Right now, gusto kong tanongin, pastor, yung bang yung bang mga namatay na, patulad ng yung nanay ko na hindi nakatanggap ng full grace, hindi nalaman ng full grace, ano magiging katayuan nila? Gusto kasi malaman yung part na yon. At saka yung pangatlo, pastor, yung Book of Enoch. Yung kilala nyo naman kung sino yung leader namin dati na namatay. Huwag daw basahin. Hindi ko maintindihan. Sinabi ko na yun sa'yo eh. The last time eh. Yun lang, pastor. Yun lang ang gusto kong linawin. Sa Book of Enoch at saka yung anong katayuan ng mga mahal natin sa buhay na hindi nakatanggap ng full grace. Kailan po, pastor? Gandang gabi, pastor. Salamat po. Sorry po kung medyo nasaktan po kayo doon. Sorry po. Medyo lang, pastor, na lang ako kasi tatamaan ako kanina dahil nga nire-repost ko yung Mama Sapano, yung nangyari doon, di ba presidente si Noynoy? Yung isang araw lang yung namatay doon. Samantalang si Duterte the whole terms niya. Yung 43 na namatay, the whole term niya. Yung pag-handle ng drug war. Kaya nire-remind ko lang lahat yung mga post na yun para to justify na hindi pantay yung batas natin talaga. Sa isa na, pastor, talagang ganon. Sige. Ganito ang gawin natin, kapatid. Okay, so naiintindihan naman natin si kapatid na Renato regarding sa ganyan. Talagang hindi maiwasan talaga sa panahon natin ngayon, nagkakagulo ang bansa natin, nagiging emosyon ng iba. Hindi maiwasan yun. Pero kasi, ang dapat kasi natin maintindihan mga kapatid, yung tinatawag na wait lang po. Yung tinatawag na magkaroon tayo ng peace of mind. Okay. Ano bang stand natin, tayo mga Kristiyano dapat, sa kabila na nag-aaway itong dalawang to na politika, ano bang natin? Dapat kasi mga kapatid, maging maka-Diyos tayo Diba? Sabi rito, 1 Timothy chapter 2 verse 2, ito yung magandang gamot dyan Sabi dito, ang utos sa atin ng ating Panginoon, idalangin rin ninyo ang mga hari at makapangyarihan upang tayo'y makapamuhay ng matahimik, mapayapa, maka-Diyos at marangal. Mga kapatid, ninyo, maraming mga Kristiyano dito, mga Pilipino, kahit mga kapwa natin Pilipino, kahit mga unbeliever, post sila ng post sa ganyan. Ang tanong, may nangyari ba? May bababago ba? May patutunguhan ba yung ginagawa natin? Kasi dapat nyo kasi maintindihan yung mga nangyayari sa politika ngayon, nangyayari sa gobyerno ngayon, yan kalooban ng Diyos. Wala tayong control po dyan. May control ba tayo mga kapatid? Wala tayong control dyan
Kahit ba mag-post ka na mag-post laban, alimbawa, mag-post ka na mag-post laban sa ganitong politika, wala ka rin magagawa kung hindi loloobin ng Diyos. Tandaan po natin, hawak ko ng Diyos yan eh. So, anong issue ho dito? Ang issue ho dito ano resulta sa iyo? Natahimik ba ang buhay mo? Nais kasi ng Panginoon, eto, no, upang tayo makapamuhay ng tahimik. O meron ka bang peace of mind? Kapag nagpo-post tayo ng laban kay ganto, gabang kay gante. O, mga kapatid, tandaan po natin, ang anumang nangyayari sa gobyerno ngayon, walang pangyayari sa mundo na hindi kalooban ng Diyos. Oh, basa tayo, basa. Sabi sa Panaghoy, Lamentation, ugali ng Diyos ho to eh. Sabi rito, no, walang anumang bagay na mangyayari nang hindi ka pahintulutan ni Yahweh na sa kapangyarihan ng katastaasan ng Diyos ang masama at mabuti. Lahat ng nangyayari sa mundo ngayon, kalooban ng Diyos. Mga nangyayari sa buhay mo, kalooban ng Diyos. Hindi lang sa buhay po natin, lahat. Yung mga unfair na nangyayari sa mundo, lahat po yan kalooban ng Diyos. Yung pagkulong kay Duterte, kalooban ng Diyos. Yung mga nangyayari sa Mama Sapano, nangyari doon kalooban ng Diyos. Kung hindi kayo satisfied sa pamumuno ni BBM, kalooban ng Diyos po yan. Lahat ng nangyayari, lahat ng hindi pabor sa atin, lahat po yan kalooban ng Diyos. Ang tanong, may magagawa ka ba kung kalooban ng Diyos? Kaya ba natin kontrolin ang sitwasyon sa magitan ng pag-post natin na baka sakali may makabasa, mabago isip ng mga Pilipino? Sino lang makakabasa niyan? At saka pangatlo, kung may mabakabasa niya, maraming kokontra din dyan. Ano, may napalaba. Hindi mo rin mababago ang Pilipino. Okay? Kasi ang linaw dito, walang anumang bagay na nangyayari nang hindi ka pahintulutan ni Yahweh. Nasa kapangyarihan ng katastaasan ng Diyos ang mabutit masama. Wala ko tayong magagawa dyan, mga kapatid. Alam nyo kung ano nang dapat nating magawa dyan? Yung kanina, eto. Ang magagawa lang natin, eto, idalangin rin ninyo ang mga hari. Kumbaga sa panahon natin ngayon, idalangin nyo ang mga namumuno, mga presidente. Yan lang ang magagawa nyo. Yan lang ang ating magagawa. Bukod doon, ano sabi, no, manahimik. Idalangin ninyo lang sila na may kapangyarihan, yung mga nasa authority. Wala tayong control dyan eh. O ano, upang tayo makapamuhay ng tahimik, ang concern ng Diyos sa atin dito, no, magkaroon tayo ng peace of mind. Sa tingin nyo ba magkakaroon kayo ng peace of mind kung bash dito, bash doon, keyboard warrior dito, keyboard warrior doon, post dito, post doon. Pag may nambas sa'yo, magagalit ka, maiinis ka. Matatahimik ba ang buhay natin? Pastor Edwin, wala tayong gagawin para sa gobyerno. Paano ko sabihin ko sa inyo, wala kang magagawa dyan? Wala kang gagawin. Sino ka? Nag-iisang tao, nag-iisang botante ka lang. Ano magagawa mo? Ipagpasa Diyos mo lang kaya. Ay, excuse me, kapatid na Renato, hindi ako sa'yo galit, sorry. Hindi kay Renato itong sinasabi ko sa mga nakikinig, mga kapatid, for FYI lang po. Yung tanong ni kapatid Renato, ano lang po yun, sinasagot ko lang, pero hindi po si Renato ang inaano natin dito. Kapatid, lahat ng mga nakikinig sa akin sa YouTube, nataon lang kasi na maganda yung tanong ni kapatid Renato. Bakit ba Pastor Renato ang tawag ko sa'yo, kapatid? Siguro magpapastor ka, no? O kapatid na Renato, ang maganda po yung tanong nyo. Ngayon sagutin ko to sa mga tao nakikinig sa akin sa broadcast, lahat ng mga Pilipino. May magagawa ba tayo, mga kababayan ko minamahal? Batikos kay ganto, batikos sa ganto. Kampi dito, kampi roon. May magagawa ba tayo? Sama ka ng rally. May nangyari ba?
Rally dito, rally doon. May nangyari ba? Nakiki-trash to ka doon sa mga taong dapat hindi ganun eh. Tapos dumarating ang oras, pati pamilya mo, kaaway mo na. Kakaiba tayo ng view eh. Kaya the best talaga niyan para to get out in trouble, manahimik. We should keep silence. Manahimik na lang tayo mga kapatid. Wala tayong magagawa. Wala tayong control kasi hindi tayo Diyos. Trabaho ng Diyos na mag-ayos ng bansa. Trabaho ng Diyos na ayusin ang ating mga namumuno. At saka pangatlo mga kapatid, nakapropesiya na sa Biblia yan sa mga huling araw. Ano ba yung sinasabi sa mga huling araw? Basahin natin na nakapropesiya na yan eh. Second Timothy chapter 3 verse 1, dapat yung malaman mga kapatid, no, wag na kayong magtaka kasi nakapropesiya na. Dapat mong malaman na sa mga huling araw ay magkakaroon ng mga kahirapan. Ang mga tao ay magiging makasarili. Una, ang tao ay magiging makasarili. Talagang makasarili na ang tao ngayon. Wala nang iniintindi. Makikita mo yun sa social media, yung mga basher, mga nag-aaway-away ho dyan. Bunga yan ng pagiging makasarili. Sakim sa salapi. Ang mga gobyerno talagang gano'n. Nakaprapisi na rin sa Bible na marami mga tiwaling gobyerno. Mga corrupt leaders, wala na tayong makokontrol doon. Bakit mo kukontrolin yan? Nakaprapisi na yan eh. Oo. Yung mga palalo, wala tayong magagawa, nakaprapisi na yun. Mayroon talagang toxic na mapagmataas sa tao, mayabang, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos. Nakaprapisi na po yan. Bakit natin pipigilan yan? Sila'y magiging malupit, walang habag. Yung mga mapanirang puri, wala tayong magagawa dyan sa social media. Unfair talaga ang mundo mga kapatid, unfair. Dapat tayo magising sa katotohanan ng nangyayari sa mundo ay unfair. Bakit? Nakapropesiya na eh. Marahas, mapusok, namumuhi sa mabuti. O yung ito maraming ganito ngayon eh, namumuhi sa mabuti, mabuti yung sinasabi ng tao. Namumuhi sa mabuti, binabash pa rin kahit mabuti na yung sinasabi mo. Ganun talaga. Bakit? Ayan o, namumuhi sa mabuti, nakapropesiya na. Verse 4, sila'y magiging taksil, mapabaya, mayabang, mahilig sa kalayawan, walang pag-ibig sa Diyos. So ang tanong, may magagawa ka pa ba kahit mag-post ka? Wala ka magagawa. Kahit mag-post ka dyan, walang makikinig sa atin. Kasi nakapropesiya ng lahat. Ngayon, ano ang solusyon? Ang Diyos pa rin. Panalangin natin. Dito tayo babagsak. 2 Timothy chapter 2 verse 2. Idalangin ninyo ang mga hari. Ipag-pray nyo na lang ang makapangyarihan upang tayo makapamuhay ng tahimik. Piliin natin mabuhay ng tahimik mga kapatid. Ngayon, kung ayaw nyo mabuhay ng mga tahimik, di bahala kayo. Basta hindi ako bilang pastor, ang Bible, ang Diyos, hindi nagkulang. Nangusap ang Diyos sa atin ngayon. Kung ganyan pa rin ang gagawin nyo, it is your choice. Walang sapilitan dito, no? Choice nyo na maging magulo ang buhay nyo araw-araw, that is your choice. Trabaho ng Diyos, tinatrabaho natin. It is your choice. Pero basta talaga kami dito sa Bride of Christ, mas pipiliin na lang naming manahimik na lang at mabuhay ng payapa. Idalangin na lang yung mga may hari. Ako nga, kung ako tatanungin nyo, kung ang stand ko, ang panalangin ko po, Lord, magkasundo muli ang aming presidente at vice-presidente, Lord, please. Yan ang panalangin ko. Hindi yung may kakampihan ako sa kanila, ako makaganto ko. Manalangin na lang tayo mga kapatid, wala tayong magagawa. Mga kapatid, malapit na tayo sa tribulation age. Malapit na mag-rapture.
Hayaan nyo na dyan. Talaga magulo na ang bansa, magulo na ang mundo. Papunta na tayo sa World War III. Mangyayari na ho yun. Kaya huwag nyo nang pigilan ng mga masasamang tao na magpakasama, talaga magpapakasama. Sabi sa Bible, ang tao lalo magpapakasama, yung masama lalo magpapakamasama, yung mabuti lalo magpapakabuti. Kung masama sila, gusto nila magpakasama, huwag nyo silang pigilan, hayaan nyo sila, buntot nila, sungay nila, hatak nila. Basta kami waiting for KNM 17, Pastor. Ay, sus, wala nang 17 hanggang 16 lang po ta. Oh. Okay, so palakpakan natin si Lord, mga kapatid. Dapat tayo maging piliin natin maging masaya, piliin natin maging mapayapa, enjoy natin ang ating buhay, mga kapatid. Kapatid na rin na to, sa tingin ko yun po ang aking sagot. Kapatid, pwede na po kayo uling magsalita. Kapatid na rin na to. Pastor, na medyo naliwanagan din naman ako sa sinabi ninyo. Kasi lang parang, kasi yung natural feelings ko lang ba? Kasi unang-una kasi law student kasi ako. Yung mga what's happening around sa atin, sa along the government, parang nasasaktan ako masyado kasi nakikita ko lahat. Yung mga how they execute the judicial system sa Congress and the Senate. It seems like na parang may bagay na dumidikta sa mga namumuno sa kanila, kaya nagiging gano'n ang judicial system natin. Lahat naka-aiming lahat doon sa Duterte family. Yung lahat, yung Quadcom and then the Senate, ganun ang nangyari sa kanila. Wala na ho tayo. Yeah. Kapatid, wala ka na magagawa dyan. Oo nga, kaya nga may yun lang ginawa ko, Pastor. Kaya ako minsan lang ako dahil yung mga iba mga kapatid nakikita yung mga post ko. Hindi ko talaga mapigilan ng sarili ko na yung kasi twice ako naging vice mayor ng father ko ng Nueva Ecija, San Jose. Kaya naging twice ako naging chairman ng barangay. Kaya alam ko halos ang takbo ng politika. Likewise sa law student ako. Kaya nakikita ko yung nangyayari from kay Aquino, kay Ramos, kay Joseph. Yung mga pangyayari na massacre, yung Hacienda Luisita, at saka yung Mama Sapano, kay ano yun? Kay Noynoy Aquino yun. Ba't hindi kumilos ang ICC ron, di ba? Parang hindi pantay talaga yung execution ng ICC sa mga tao kung paano silang dumadampot ng mga salarin. Naging gano'n ang feelings ko talaga sa kanila. Pastor. Okay lang yung kapatid, naiintindihan naman kita ron. So okay. Pasensya na kayo doon, mga kapatid. Yung Book of Enoch, gusto ko lang malaman bakit gano'n. Kasi ayaw niya kasing pabasa. Kilala mo na yun, ibig silong siya, binabanggit ko. Ayaw niyang pabasa sa mga nandito na nabubuhay pa yan. Tapos yung mga namatay, hindi nakatanggap ng full grace. May chances pa ba sila na makakasama natin sila? Okay, sagutin ko na kaya kapatid, sagutin ko na. Okay, sagutin mo tapos okay na ako. Salamat, Pastor. Sige, salamat po. Salamat. So, ganito yan, yung mga, regarding sa mga maliligtas kapatid, wala ho tayo rin pong alam din po doon kung naligtas sila o hindi. Tandaan nyo mga kapatid, tayo mga Kristiyano, wala ho tayong control o kaalaman kung sino yung naligtas o hindi. Hindi rin tayo pwede mag-judge kung sino yung naligtas o hindi. Ang dapat kasing ang stand natin,
alam natin kung paano maligtas. Pero kung sino yung mga maliligtas o sino naligtas, wala tayong ano doon, wala tayong una, hindi ko tayo Diyos para sabihin kung sino yung ligtas o hindi. Oo. Pero alam natin na maligtas. Yun yung pangalawa kong sagot. Tapos pangatlo, yung Book of Enoch, kapatid, hindi siya nakasama talaga sa canonization. Kaya doon lamang po tayo sa sinasabi ng Bible. Basa lang po tayo ng kung ano po yung Bible. We have 66 books. Niloob ng Diyos na masama tong 66 books na to para ho sa atin. Kalooban po ng Diyos yan. Kagaya ng sinabi ko kanina, sinabi ng Bible kanina, walang pangyayari sa mundo na hindi kalooban ng Diyos. That is a divine ano na po yun. May pangyayaring ganun na. Niloob ng Diyos na 66 books lang po. Kaya ako hindi ko rin binabasa yung Book of Enoch kasi nonsense, wala rin eh. Kasi hindi naman siya kasama sa Bible, hindi siya canonized. So, dun lang ako doon sa Bible. So, kapatid, sa tingin ko, yun po yung sagot ko po doon, kapatid. Kapatid na Renato. Okay, Pastor, salamat po. Salamat po sa lahat na sinagot na sa akin. Medyo nagkaroon na naman ako ng enlightenment ngayon. Dagdag sa akin. Salamat, Pastor. Patuloy po nawa. Okay. Patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. Salamat, kapatid. Salamat. Salamat po, Pastor. Okay, so 10:02 p.m. Salamat, mga kapatid, sa mga umaten. Shoutout po sa lahat po ng mga nanonood sa YouTube channel. Maraming salamat po sa inyo. Pasensya na ho kayo. Ang aking teaching ay umabot po ng halos 1 oras at halos kalahati. Ipagpaon man din po ninyo. Taste lang po itong Romans chapter 13. Masterin po natin to hanggang next week. Last episode na po. At maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you po, Pastor. Thank you po, Pastor. Thank you po, Pastor. Salamat po. Salamat sa lahat. Thank you po. Thank you po. Salamat sa inyo lahat. Amen. Thank you. God bless. God be the glory. Good night, everyone. Salamat po, Pastor Edwin. Salamat sa GC po namin. Shout po kay Ate Rosie. Salamat po, Pastor. Salamat po, mga kapatid. Mahal na mahal ko po kayo, mga kapatid. I love you all. Mahal na mahal ko po ang mga taga-Bride of Christ sa inyo pong lahat. See you po uli next Saturday. Stay blessed po.